Nag-live ka, tapos ang title mo, quick live, not feeling well. Paawa effect na naman yun. Noong una, nung wala pa nagpapalipad. Sama ng pakiramdam ko po, kaya ngayon lang po ako nakapag-live. Quick live lang po tayo. Quick live? Isang oras? Mahigit? Ang quick live, 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Quick live, umabot ka na isang oras? Ano, good evening po. Quick live lang po tayo. I'm not feeling well po. 1 hour and 22 minutes? Quick live? Saan kayo nakakita ng quick live na 1 hour and 22 minutes? Tapos ang title, good evening po. Quick live lang po tayo. I'm not feeling well. Paawa effect para ano, isipin ng mga fans mo na ang sipag naman ni BNB, kahit not feeling well, nagla-live pa din. Kahit not feeling well, live pa din. Ang sipag naman. Bakit kaya hindi mo nalang i-title dyan? Good evening po. Live po tayo. I'm not feeling well po. Palipad po kayo para sa panggamot ko. Hindi nakakatawa naman kasi. Real talk tayo dito. Katotohanan lang. Saan kayo nakakita ng quick live na 1 hour and 22 minutes? Sige nga. Kala ko naman quick live lang talaga na babati lang, paparamdam lang. Ay hindi biglang gumaling nung dumami yung palipad. Ay sa balita ko talagang gumaling siya. Oo. Tapos alam niyo ba? Ayon sa akin source, nung medyo wala ng pakulay, humupa na yung pakulay. Tumamlay ulit, tapos nag-off cam. Wait lang po, mag-off cam na po muna ako. Nag-off cam, naghihintay pa rin. Baka sakali may magpakulay pa. Anak na teteng, harap-harapan na yan oh. Online limos na yan eh. Hindi nga guys. Kung mag-quick live ka, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, okay na yon. Sinungaling pala yung mo. Sinungaling yung title mo na quick live. Tapos umabot ng 1 hour and 22 minutes. Pero nagkaroon ako ng hint dito na parang naitapik mo ako dyan. At nasabi mo rin na ako'y sinabi mo na na kapag si Lord ang kumilos, babalik yung ilong ko sa dati. Sana lang po ay wag bumalik yung ilong sa dati at pag si Lord po ay bumawi ng Ito sabi niya, na kapag si Lord ang kumilos, baka bumalik sa dati yung ilong mo. Alam niyo kung ano lang panapat ko doon, pero joke lang to kasi hindi ko naman, ayaw ko sabihin yun sa kanya. Oo, gagayahin ko lang yung sinabi niya. Kapag si Lord ang kumilos, baka bumalik sa dati yung ngipin mo. Di back to you ka ngayon. Pero hindi ko naman sasabihin yun. Oo, joke lang yun sa akin. So, malinaw na ikaw yung nang babalahura. Oo. So, hihimayin natin yan. Abangan nyo po yung mga live natin. Pero, pasalamat sa iyo kasi binigyan mo na naman ako ng topic. Di kikita na naman ako niyan. Okay? Pero, ikaw din naman, no? Mapopromote din kita dito sa channel ko.
Nakakita ako ngayon talaga ng bagong gamot sa sakit. Na kapag not feeling well ka, palipad lang pala yung gamot. Di ba? Kasi talaga, panoorin nyo. Oo. Umpisa talagang maano siya ay malumanay, alam mo yun, makikita mo na not feeling well. Pero kung dahil not feeling well ka, ang tanong ko lang sa'yo, bakit nag-live ka pa? Not feeling well ka na nga. Bakit hindi ka nalang nagpahinga? Di ba? Kung totoong not feeling well ka, okay, bakit hindi ka nagpahinga? Bakit ka nag-live? Sa bagay, hindi ka naman napapagod sa live. Oo, parang ganun din naman, no? Naka-live ka at hindi, same lang. 'Di ba? Naka-live ka at hindi, same lang. Kasi hindi ka naman napapagod sa live mo. 'Di ba? Wala kang topic. 'Di ba? So hindi gumagana yung brain mo. Mga cells mo sa katawan hindi rin gumagana. 'Di ba? Oh, kasi ang ginagawa mo, mag-shoutout ng may pakulay. Minsan yung ibang nagpakulay, hindi mo pa na-shoutout. 'Di ba? Panay tawa lang naman. 'Di ba? Oh. Tapos, may mga nakarating sa akin, ako yung ano nyo doon sa comment section. Oo, Mama Berta, Mama Berto. Thank you. Oh, hindi mo ba alam na pre-promote mo din ako? Tingnan mo, may isang naligaw dito si St. Peter. At baka nga may naligaw pa dyan na na nanonood din sa'yo eh. Sino kaya yung Papa Bertot na yun? Kaso, dapat pag ganun, ano mo na yung Papa Ber. Oo. Yun yung Papa Berto. Para mas maganda yung mas maganda yung promote mo sa akin. 'Di ba? Tanong ko nga lang, bakit ganun yung yung title mo na good evening po, quick live, not feeling well. Kasi doon sa quick live, hindi totoo. Nagsinungaling ka na doon, sa quick live pa lang, nagsinungaling ka na. Kasi hindi mo masasabing quick live ang 1 hour and 22 minutes. Hindi quick live yun. Talagang live na yun. Oo. Normal na live, literal na live. Basta umabot ka ng 1 hour, literal na live na yan, hindi yan quick live. Okay? Di pagsisinungaling mo na agad yung title na yon. Tapos not feeling well ka, sabi mo. Balita ko sa source ko, nung una ka lang not feeling well, nung wala pa nagpapalipad. Pero nung may mga nagpalipad na, bigla ka nang gumaling. Naging okay ka na. Tapos, nung humupa na yung palipad, bandang dulo, balita ko, nag-off cam ka na. Oo. Naging not feeling well ka na ulit. Opo. Tapos titignan natin yan, double check natin kung ganun nga yung nangyari. Sabi, kapag si Lord daw ang kumilos, baka daw bumalik yung ilong ko sa dati. Tingnan nyo. Bakit kailangan mong gamitin si Lord sa ikakasamaan ng kapwa mo? 'Di ba? Sasabihin mo sa akin na kapag si Lord ang ano ko dito guys, na dapat hindi mo na isinasama si Lord kung magsasabi ka ng ganun. Dapat ang sinabi mo na lang, mag-ingat-ingat ka, baka bumalik yung ilong mo sa dati. 'Di ba? Kung parang pinapanalangin niya na yung ilong ko bumalik sa dati. And then, ginamit niya si Lord. 'Di ba? Alam mo, kung bumalik yung ilong ko sa dati, edi babalik din ako kay Doc. Magrereklamo ako, Doc, bakit bumalik yung ilong ko sa dati? Sabi mo, permanente na to. Edi irereklamo ko yung doktor. Ganun lang kasimple. Hindi yung idadamay mo pa si Lord. Dahil sa kagustuhan mo na bumalik yung ilong ko sa dati. Ikaw talaga. Bad yun. Wag ganun. Wag mong idadama yung si Lord. Kung meron kang, kung nananalangin ka sa kapwa mo nang ikakasama ng kapwa mo, mas okay na gamitin ang pangalan ni Lord sa ganito.
Kapag si Lord ang kumilos, walang imposible sa atin. Tayo po ay magiging ligtas. Ganon. Hindi naman eh. Iba yun eh. Iba yung sinabi mo eh. Na kapag si Lord ang kumilos, babalik yung ilong mo sa dati. Oh. Tama ba iyon? Oh. Huwag mong gagamitin si Lord. Huwag mong gagamitin si Lord. Sa kagustuhan mong bumalik yung ilong ko sa dati. Di ba? Hindi ka, ano nyo guys, isipin nyo. Pag si Lord ang kumilos, babalik ang ilong mo sa dati. Di ba? Parang ano siya, nananalangin siya na sana bumalik yung ilong ko sa dati. Tapos ginamit niya si Lord. Ano yun? Di ba dapat pag mananalangin ka kay Lord, dapat positive? Okay? Mas okay pa, katanggap-tanggap pa na ginamit mo ang pangalan ni Lord kung ganito. Kapag si Lord ang kumilos, yung ilong mo, magiging ligtas yan at magiging maganda. Oh! Diba? Ganun. Hindi yung parang gusto mong pang masira yung ilong ko. Hindi ko naman pinapanalangin yung ngipin mo na kapag si Lord ang kumilos, yung ngipin mo bumalik sa dati. Hindi ko naman pinapanalangin na gayon ay. Diba? Huwag ganun, BNB. Sala yun. Huwag ka makinig sa mga, lalo na kay kape. Huwag ka makinig dyan. Diabolical yan eh. Nakikinig ka kasi sa mga ganyan eh. Oh, di yung mga nagpapalipad sa inyo dyan, mga diabolical. Kasi sinusuportahan nila yung tao na ginagamit ang Lord, ginagamit ang Panginoon para sa ikakasama ng kapwa niya. Pinapanalangin niya na bumalik yung ilong ko sa dati tapos ang gamit niya si Lord. Ano yun? Factory reset? Ikaw ang sisisihin ko pag yung ilong ko na factory reset ha. Sige, okay lang naman, okay lang. Pagkakakitaan kita, pag bumalik yung ilong ko, may babayad naman ako kasi pagkakakitaan kita. Gagatasan kita, gatas na gatas na gatas. Di pag bumalik sa dating ilong ko, babalik ko kay Doc Ngani. At, reklamo ko si Doc. Ipapatulpo ko din. Doc, manda ka na. Dahil may nananalangin dito na yung ilong ko'y bumalik sa dati, babalikan kita. Ipapatulpo kita. Pinag-iinit, pati ikaw ba naman pag-iinitan mo yung ilong ko, BNB? Samantalang yung ngipin mo, di ko naman pinag-iinitan yan. Sa issue lang. Mahal-mahal pa naman. Ang mahal-mahal pa naman, huwag naman gayon. Masama yun. Sorry sa mga hindi ko na nababasa yung comment Sabi ni Sherlyn, correct Papa Bear. Kasi siya, walang utang na loob na tumulong sa kanila. Lumabas ang tunay na ugali. Pag nakaangat na sa banda na huli, magsisisi din yan. Pag bumalik ang ngipin ni TQ sa dati, baka wala na siyang pera para mapaayos. Hindi, maraming pera. Daming palipad yan. Huwag niyong sasabihin walang pera. Baka magpailong na rin yan. Huwag kayo makalala guys do. Yun lang naman yung nakuha ko dyan eh. Pero balita ko marami pa siyang sinabi. And himay-himay natin yan. And magbibigay tayo ng opinion reaction. So, tingnan natin kung sino talaga yung totoo ng babalahura. Okay? Kasi sinasabihan nila ako na binabalahura ko daw si TQ, si BNB. Walang pambabalahura po dito. BNB, hindi ako galit sa'yo. And wala rin pambabalahura. No? About lang dito yan. Kumbaga parang nakapagsalita ako ng kapag si Lord ang kumilos, baka bumalik din sa dati yung ngipin mo dahil din sa'yo. Ikaw unang nagsabi. Oo, dahil sa ilong ko. Ayan, kung totoo man yung sinabihan mo ako ng bayot, tingnan natin. No comment pa ako dyan muna ngayon. So dapat meron tayong mga resibo, no? Para hindi tayo mali. Okay? Sabi ni Concepcion, malabo na tumulong sa kapwa kasi sarili nilang kamag-anak pinalaya sa dating bahay nila. Aray,
Totoo? Sarili nilang kamag-anak, pinalayas nila? Ay, naging mataw pobre na rin pala sila? Hala, grabe naman. Bagong issue yun ah. Para sa akin bagong issue yan. Ngayon ko lang nalaman na pinalayas pala nila ang kanilang kamag-anak. Ay, grabe talaga. Kala ko ba, sabi niya, pamilya, kamag-anak, pamilya yun, di ba? Oo. Kala ko ba pamilya, ayaw niya maano yung pamilya niya. Di ba kapag kamag-anak mo, pamilya mo na rin yun, di ba? So ano yung sinasabi niya na ayaw niyang makita na gano'n yung pamilya niya? Ay bakit pinapalayas niya yung sarili niyang pamilya? Aray mo! What? Hindi na naman tumutugma yung sinasabi niya na hindi niya matitiis yung pamilya niya. Ay bakit natiis niyang palayasin yung pamilya niya o kamag-anak niya? Ay, nako, Diyos ko. May masisilip na naman tayo dito. I-research ko yan about yan na pinalayas yung pamilya niya, ha? I-research ko yan kung ano yan. Oo. Di ba? Nung walang-wala ka, ako nag-abot ng kamay para matulungan ka at umangat sa buhay. Gabi-gabing nag-iisip kahit ako'y napapagod, hay. Huwag tayo maiinip hanggang maabot ang tagumpay. Nung una humble ka, salamat ng salamat. Ngayon umangat ka na, hindi ka na mahagilap. Lahat din naging bula nung naabot mo na ang ulap. Lumabas ang tunay na ugali, ugaling mapagpanggap. Akala ko totoo ang lumabas sa bibig mong salamat.